At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Babaeng Kamatayan, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Marami ang kalalakihan at magkakamag-anak ni Tala na naghanap sa kanya. Pero kinilabutan sila nang makakita sila ng babaeng nakaitim na may dalang kalaw at pinaniwalaang si kamatayang babae. Nagsitakbuhan sila at tanging si Angelo lang ang naiwan. Nakita niyang babaeng nakaitim dahil nasa espiritu siya nag-alala. Naging matapang at sinunggaban ng babae. Nagpumiglas ito at biglang nawala. Ilang sandali na ay narinig ni Angelo ang sigaw ni Tana at nilapitan niya kaagad at sinamahang makauwi. Napabalita yun sa buong lalawigan at hanggang buong bansa at naibalita sa mga impilan ng radyo at telebisyon at ganoon din sa pahayagan. At lalong humaga si Dolores, subalit galit naman ang kuya niyang si Carlo. Paparagalan si Angelo na nataong pesta noon. Pero hindi nakadalo si Tala dahil nagabihan silang nagkwentuhan ni Amor. Tinangka nilang dadalo kasama si Amor. Subalit, nakakita sila ng babaeng kamatayan. Tala, ang dilim dito. Hindi na natin makita ang daan. Basta, maglakad lang tayo. May nakikita akong ilaw ng mga kabahayan sa banda ron. Malapit na tayo. Lalakarin na lang natin hanggang Kapitolyo. Siguradong naghihintay na si Angelo doon. Ha? Tala, tignan mo. Tignan mo. May babaeng kamatayan. Halika, Amor. Bumalik tayo sa bahay niyo. Bilisan mo, halika. Tala, hintayin mo ako. Tala! Hinawakan ako ng babaeng kamatayan. Wag! 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 Kailangan makawala ko. Wag! Wag! Maawa ka sa akin. Wala akong kasalanan sa iyo. Wag! Tala! Carlo, nandito ka na pala. Nasaan ang kapatid mo? Sorry po, Mama. Hindi ko na siya nasundan eh. Ano? Bakit umuwi ka na? Bakit hindi mo siya hinahanap? Mama, buti pa siguro tumawag na kayo ng pulis at magpatulong tayong maghanap kay Dolores. Dahil sa palagay ko, baka dinukot na siya ng lalaking lasinggero, manyak at adik na yun. Ano? Di ba pinarangalan siya gayon? Bakit mo naman nasabing siya ang... Wala akong tiwala sa taong yun, Mama. Palagay ko, kunwari lang na nagligtas siya ng dalaga. Pero sa totoo lang, pinagnasahan lang niya. Kaya sige na, Mama, tumawag na kayo ng pulis para tulungan tayong maghanap kay Dolores. Napakabatugan mo talaga, Carlo. Hindi aasa mo sa mga pulis ang paghanap sa kapatid mo. Tama na po yan, Mama. Sige na. Tumawag na kayo sa pulis para maumpisa na nila ang paghahanap kay Dolores. Sige, daga. Naku, ang babaeng yun talaga. Napakatigas din ng ulo. Sinabihan ko na siya na huwag lalabas. Ipinilit pa rin ang gusto.
daming iniregalo kay Angelo. Kahit kalahating taon, hindi pa namin ito mauubos. Mga yan, Pilar. At saan galing yung mga yan? Inutang mo na naman. Anong inutang ang sinasabi mo, Lucas? Reward ni gobernador ito sa anak natin. At may pera pa. Ha? Binigyan ng pera si Angelo? Eh, naku, baka ubusin niya yan sa alak. Hindi. Ipinatago nga niya sa akin para daw hindi niya magastos. Mag-iipon daw siya para maipagpatuloy daw ang kanyang pag-aaral. Ano? Naku, naniwala ka naman sa sinani. Hindi mo ba alam na sa 10 sasabihin niya 11 ang hindi totoo? Inutil ang Angelo na yan. Walang silbing tao. Pwede ba? Tumigil ka na sa kasasabing inutil siya. Kundi papatayin kitang animal ka! Pilar! Alam mo, Tala, talagang kinilabutan ako ng gabing yun. Akala kong gagawan tayo ng masama ng babaeng kamatay na yun. Parang nasa lig ko na yung dalang kalawit Ako rin Akala ko kung mauulit yung nangyari sa akin. Ako rin nanginginig na ako sa takot. Lalo na nang marinig kong sumigaw ka. Paano hindi ako sisigaw? Akala ko yung babaeng kamatayan na ang nasa harapan ko. Yun pala, bunto ng dayami. Ay, hindi ko makakalimutan ang nangyaring yun sa atin. Akala ko magagaya ako sa'yo na dinukot ng masamang elemento. Alam mo, pakiramdam ko, ligtas na ligtas ako. Ha? Bakit mo naman nasabi yan, Tala? Kasi, nandiyan naman si Angelo na handang magligtas sa akin. Kung ganun, sana madukot ako ng masamang elemento na yon. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Para iligtas din ako ng napakagwapong si Angelo. Ano? Luka-luka! Mabuti naman at tumalaw ka dito sa bahay, Angelo. Pasensya ka na, hindi ako nakarating ng pinarangalan ka. May nangyari kasi sa amin ng kaibigan kong si Amore. Ha? Bakit? Anong nangyari sa inyo ni Amor? Ano, Tala? Dinala ko siya sa bahay nila at nagkwentuhan. Katunayan, dadalo sana kaming dalawa. Kaya lang hindi namin napansin ang oras. Inabutan na pala kami ng gabi. Sinubukan namin dumalo, pero hinarang kami ng babaeng kamatayan. Ano? Babaeng kamatayan? Saan nyo nakita? Hindi na namin alam kung saan na yun. Madilim kasi sa lugar na yun Kaya pasensya ka na ha. Walang ano man yun, Tala. Ang importante, ligtas kayo ng kaibigan mo. Salamat naman at naintindihan mo ako. Di bale, babawi na lang ako. Huwag ka munang alis ka agad ha. Ipagluluto kita. At darating ngayon si Amor. Yung kaibigan ko, papakilala kita sa kanya ha. Tala, nandito na ako. Oh, dyan na pala siya, Angelo. Amor, halika dito! Nandito si Angelo, ang aking bayani. Ikaw pala si Angelo? Kinagagalak kong makilala ka. Ganun din ako. Ano, kumusta ka na? Amor, ang pangalan ko, Angelo. Amor, tulungan mo akong magluto. Gusto kong mabusog natin si Angelo, ang aking bayani. Mabuti pa. Tutulungan ko na lang kayo magluto. Wag na. Buti pa, habang naghahanda kami ni Amor na makakain natin, magkwentuhan tayo. Sige.
Ano bang gusto ninyong pagkukwentuhan natin? Gusto ko yung tungkol sa babaeng kamatayan. Dako, ikaw talagang Dolores ka, oo. Akala ko may masamang nangyari sa'yo. Saan ka ba nagpunta? Papunta sana ako dun sa Kapitolyo para masaksihan ang pagbibigay ng karangalan kay Angelo. Kaya lang naligaw ako dahil ang dilim sa labas. Bakit ba bilib na bilib ka sa anghelo na yun? Dahil bayanis siya, kuya. Iniligtas niya si Tala sa kamay ng salbahing masamang nilalang. Ikaw, magagawa mo ba yon? Sino bang Tala na yan ang sinasabi mong iniligtas niya? Hindi mo ba narinig sa balita sa radyo? At saka hindi mo ba binasa yung dala kong pahayagan? Hindi ako interesadong magbasa ng pahayagan. Lalo na at ang manyak na anghelo na yun ang binabalita. Kuya, ang iniligtas ni Angelo na dalaga ay si Tala, yung dating reyna sa bayan ng San Fabian. At kandidata siya sana sa rira ng ating bayan. Kaya lang nadukot nga siya ng engkanto. Ha? Siya ba? Kung ganun, dadalawin ko siya. Baka mamaya masyado na siyang naniwala sa lalaking yun. Malamang. Paniwalang paniwala si Tala sa kanya, kuya. Dahil siya ang nagligtas sa kanya. Ano? Hindi. Kailangang mailigtas ko si Tala. Gagawin ko ang lahat para mailigtas ko siya. Sino ka mo ang ililigtas mo, Carlo? Si Tala raw, mama. Ano? Nasisiraan ka na yata ng bait iho. Paano mo ililigtas? Nailigtas na siya ni Angelo. Ililigtas ko siya sa kamay ni Angelo. Dahil manyak yun. Kasinggero. Adik pa. Baka gahasain niya si Tala. Kuya! Nakakatuwa talagang kausap si Angelo, Tala. Parang hindi ako nagsasawang kakwentuhan siya. Oo nga napakakwela niya. Alam mo, tawa ako ng tawa kapag nagkikwentuhan kaming dalawa. Siguro naman wala na siyang masabi sa'yo. Dahil binsog nating mabuti. May bit-bit pa. Sana maanyayahan natin siya muli dito sa bahay, ano? Teka. May itatanong lang ako sa'yo. Sana huwag kang magalit, ha? Bakit? Ano ba yan? Bakit naman ako magagalit? Parang nahahalata ko Type mo na siya, no? Ha? Amor? Puwan kasi. Oh, hayan. Nag-blush ka. Alam mo, kahit hindi mo aminin sa akin, alam ko na type mo siya. Di ba? Aminin. Ha? May dumating. Sino kaya to? Ha? Yung bagong sasakyan yan ni Carlo. Oo nga. Alam na kaya niya ang tungkol sa pagliligtas sa iyo ni Angelo? Malamang, alam na niya. Hayaan mo lang siya dahil plano ko nang makipagkalas sa kanya. Tala! Inay, andito na po ako. May dala po kong pagkain ninyo ni Tay. Kumain na rin kayo.
Ano ang mga dala mo, anak? Ang dami dyan, ah. Ano ba yan? Pagkain po. Ulam. Ano? Kumain na po kayo ni Itay. Asan ba si Itay? Ay, nako, nandyan lang sa tabi-tabi ang itay mo. Alam mo, kanina pa kami gutom ng tatay mo, Lucas, halika na! Kumain na tayo! May dalang pagkain si Angelo! Halika na! Alam kong gutom na gutom ka na rin, Lucas! Ikaw na lang kumain. Busog pa ako, Pilar. Halika na! May adobong native na manok! May tinola pa! Alam ko, paborito mo to, Halika na! Kahit na paborito ko yan, ayaw kong kumain. Nakakahiya dahil inutil ako. Ay, nako. Nagtampo pa kunwari ang pangit na matandang ito, oo. Sige, kung ayaw mong kumain, di wag. Kakain akong mag-isa. Ang sarap nito. Sarap. Tao po! May tao. Tao Tingnan po. mo nga, Angelo, kung sino yan. Ha? Inay, si Dolores po. Yung anak ni Doña Ligaya. Bakit kanya hinahanap? Anong kailangan niya? Anong kailangan ng babaeng yan sa'yo, Ay, naku, malamang may ginawang masama ang Anghelo na yan sa kanya. Malas mo, Anghelo. Ipapakulong ka na niya. Buti ka sa'yo, tarantado. Ikaw pala, Carlo. Anong kailangan mo? Dapat bang itanong mo yan sa akin? Natural. Dinalaw kita dahil miss na kita. Ganun ba? Alam mo, masyado akong nag-alala nang mabalitaan kong nadukot ka raw ng kantado. Kung alam ko lang, talagang babawiin kita sa kanya. Kaya lang, nahuli ako Dahil kanina ko lang nalaman ang nangyari sa'yo. Totoo bang inkantadong dukot sa'yo? Oo, masamang nilalang. Bakit? Hindi ka ba naniniwala? Hindi mo ba narinig sa balita sa radyo? O nabasa ang nasa pahayagan? Hindi nga Kanina ko lang nalaman dahil sinasabi sa akin ng kapatid ko. Ganun ba? Pasensya ka na, Carlo, ha? Pero gusto ko nang magpahinga Siya nga naman, Carlo. Gustong magpahinga na ng aking kaibigan. Amor, pwede bang iwanan mo kami sandali ni Tala? May pag-uusapan lang kami sandali. Wag! Huwag mo akong iwan. Dito ka lang, amor. Kung ano mang sasabihin niya, kailangan marinig mo. Ha? Tala, alam kong nagtatampo ka sa akin. Pero hindi ko talaga alam ang nangyayari sa'yo. Carlo, mula sa araw na to, pinuputol ko na ang relasyon natin bilang magkasintahan. Tala. Narinig mo ang sinabi ng kaibigan ko. Kaya pwede ka nang umalis. Dahil wala na siyang pagmamahal sa'yo. Sige na, umalis ka na. Alis! Tingin ka lang, Tala. Walang ibang makikinabang sa'yo, kundi ako lang. Nakaalis na si Amor. Nag-iisa na ako dito sa bahay. Nakatulog na nga. Papasok na ako sa kwarto. Parang may tao sa labas. Nagbalik yata si Amor. Amor! Ikaw ba yan? Amor! Hay! Babaeng kamatayan!
Ano kaya ang mangyayari kay Tala sa gabing yun? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Babaeng Kamatayan. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.